Hi guys, this is AO Adventure. Kasama ko ngayon si Isabel. Say hi! Say hi! Yan, so for today's video, hindi po na kami mag-adventure. Meron kaming dumating na dalawang product and itong product na to is sobrang magagamit mo siya kapag nag-brown out, ganun. And especially kapag merong mga condition yung mga parents natin. Like for example, hindi higa, kailangan ng mga makinarya na kailangan disaksak, ganon. So, itong product na to, actually dalawa siya. Which is yung itong ating Bluetti 220 at saka itong solar panel from Anker na C1000 second gen. For today's video, bale, i-review na natin itong dalawang produktong to. And papakita namin sa inyo yung mga appliances na isasaksak namin dito. May mga appliances kami na gusto namin gamitin using this one. Pero ito, for emergency purposes lang naman to. And sobrang useful niya, actually. But first, gusto ko lang sa inyo din ipakita kung ano yung mga specs nito, syempre. Bali guys, ayun, susubukan natin yung aircon. Ito, actually nakasaksak yung aircon namin. And yung aircon na to, this one is a 1 horsepower non-inverter window type. So, isa-set up lang namin ni Isabel saglit yung solar power. Tapos tingnan natin kung ano yung ano niya. Kung ano yung dito? Kung ilang watt yung nagagamit niya from the battery. Ready ka na? Let's go! So, ayun guys. Kasama ko ulit si Isabel. Say hi, Isabel. Hi! So, ngayon, susubukan naman natin tong Anker na binili namin na solar power. Ikakabit natin siya sa aircon. Okay? Ready, Isabel? Okay. So, ayun. Kakabit na namin siya. So, ito yung aircon na gagamitin namin. Alam ko itong aircon na to, Hanabishi na to, nasa 0.5 horsepower. Wait lang, check natin kung ilang horsepower to. So, itong aircon na to is hindi siya inverter. Yan, sa specs. Oh, yun, 1 horsepower nga. So, bale ito is a 1 horsepower non-inverter window type na aircon. Open na natin. So, naka 100% siya. Puno yung battery niya. So, ngayon, sasaksak natin to. Sasaksak natin yung aircon. Let's do it! So, kanina guys, inon ko na yung cool. Naka-cool na yung aircon natin. So, ngayon, tingnan natin kailan yung wattage na na-accumulate niya or na output niya from this aircon. So nasa 500 na yan yung wattage na ginagamit or yung watt na ginagamit na ng aircon. So ito yung na-output niya from dito sa battery gamit natin from doon sa aircon. Yan. So ang nakalagay dito sa information na dito, yan sa LCD na to is 506 watt ginagamit niya sa battery. So ngayon, pwede mo na lang siyang magamit ng kanina 2 hours. So guys, hindi na masama. At least, syempre, minsan maabot ng 2 hours, di ba? 3 hours or up to 1 hour to 3 hours, ganun yung power outage minsan sa kuryente. Hindi na masama. So ngayon naman guys, after ng aircon, so nakita natin kanina medyo nasa 500 plus yung nagagamit niya dito sa solar. Tapos umaabot kanina ng 1 hour and 1.9 hours. So bali mga 2 hours yun. So ganun, 2 hours mo siya magagamit. Horsepower, 1 horsepower. So ngayon pupunta naman kami sa
kabilang kwarto. So, tingnan natin yung TV kung ilan naman yung watt na nagagamit niya. Bali, setup muna namin. Nandito na yung solar power ng Anker. Tapos, setup natin dito sa TV kung ilan yung watt na gagamit niya. So, papakita namin sa inyo mamaya. Kasi yung remote, ito pala yung remote. So, hindi pa siya nakabukas. Pero meron na siyang 20 watt na ginagamit. Bakit? Ay, nawala. Okay. So, nawala. So, baka wala lang yung glitch. Ayan, buksan namin yung TV. Papakita ko sa inyo. Saglit lang. Buksan ko muna. Ay, mali yung pindot. Woohoo! Kumana! So, bali. Ayan guys ha. Nakasaksak talaga siya. Yan, nakasaksak. So, gumagamit siya na 92 watt. And 9 hours and 6 hours mo siya magagamit yung TV. This one is a Samsung TV na 55 inches yata. Yan. So, naka 92 watt yung ano niya. Nagagamit niya dito sa Anker solar panel. Power. Ang angas. Ayan, tingnan natin. Nantay ng YouTube. Oh. Boom. Angas. So kapag nag-brown out, pwede kayo manood ng TV. Tapos sasabihin nila, bakit meron kayong TV? Bakit meron kayong kuryente dyan? Nanonood kayo ng TV? Siyempre, naka-Anker solar tayo Pasubukan naman natin yung maliliit na appliances katulad ng electric fan. Yan. Tingnan natin kung ilang oras natin magagamit yung solar power na to ng Anker. Try namin ha. Bali, nandito na yung electric fan. Ginagamit namin siya sa dito. Nakasaksak siya sa kuryente. Pero ngayon, saksak natin siya ulit sa Anker. Subukan ko nga yung electric fan tsaka TV. Kung ilang oras din siya magagamit. Try natin. Bali, saksak din natin tong electric fan na to dito. Yan. Uy, gumagana. Ayun, guys, nakitang-kita nakabukas na yung electric fan, nakamataas siya na, number 3. Tapos ito TV, pwede mo silang pagsabayin. Galing. Bali guys, ayan, tumaas siya ng 136 watt. TV, yung TV, tsaka yung electric fan. So, bali, nasa 137 watt na siya. Ang galing. At kita na natin yung TV. Okay naman yung TV, di ba? Bali, from TV na 92 watt, yata, parang 92 watt. Tapos yung electric fan, pinagsama natin sila, nasa 137 lang. So, napakatipid pala ng mga appliances natin. Hindi ko alam kung bakit malaki yung kuryente natin. Yung mga appliances natin, matitipid lang naman pala. So, ngayon guys, next yung susubukan natin itong ating refrigerator na from Panasonic. Ayan o. Please, pakita ko sa inyo. Bali, every New Year lang to. Every Pasko lang namin ginagamit. Ito is inverter refrigerator. Bale, di ko alam guys yung horsepower na ito. Pero sige, saksak na lang natin. Pakita ko sa inyo kung ilan yung watt magagamit niya dito sa inverter naming once a year lang na ginagamit na refrigerator. Ayan guys, sinet-up ko na. So, ayan, pakita ko muna sa inyo yung dito sa information dito sa LED ng solar power. Kung ilan yung nagagamit niyang battery sa solar power natin. Ayan, so wali 89 watt. Ayan, wait lang. Ayan, 88 watt. 89. Ito inverter tong ano na to. Ref na to from Panasonic. 97, parang around
80 to 90. Yan. Tapos pwede po daw siya magamit ng 9.9 hour. Okay. So papakita ko sa inyo naman kung gumagana talaga siya. The moment of truth. Oh, nakabukas. Bel, nakabukas. Iniiwanan mo ako dito. Oh. Tingnan natin kung lumalamig itong ref. Oh, nalamig nga. Grabe. Angas. Check nga natin. Wait lang. Sa bali ang galing. Yan. Sa bali ref. Okay tayo guys. Ayan. Guys, diba as I said kanina, si mama gumagamit siya ng medical machine, katulad nebulizer. So, susubukan namin kung yung nebulizer ni mama, ilan yung watt na nagagamit dito from solar power ng Anker. I-set up ko lang guys, wait lang. So, bali ito yung nebulizer ni mama, isasaksak namin yan dito sa Anker solar power. Yan, saksak mo ma. Yan, okay na yan. Yan, bubuksan na ni mama. Oh, mag-nebulizer ka ma. Ah, diba? Napaka-useful niya, especially kapag walang kuryente. Meron na nabalitaan sa nawala ng kuryente, yung dolo. Gumagamit siya ng nebulizer. Di siya nakapag-nebulizer. Bali, yung watt na nagagamit niya guys, pakita lang namin sa inyo. Buksan mo. Yan. Ayan, gumagamit siya ng 85, 60 watt. Yan. O 61. 21 hours and 15.1, 14. Basta yan. Basta nag-range sa ganyan. Di mo naman gagamitin yan. Saglit lang gamitin mo yan. So hi guys, so we're back. So nandito tayo ngayon sa second floor. And syempre hindi mawawala na di natin susubukan yung solar panel. So this one is from Bluetti solar panel. So nakakakuha siya o naka-harvest siya ng 220 watts. So nakadepende pa din yan sa sikat ng araw. So right na yung sikat ng araw, di naman sikat. So bali ang gagawin natin, susubukan natin siya. Time check ngayon parang nasa alas 2, mag-alas 2 na. And we are going to try this solar panel. So tara, samahan niyo ako. Let's go. So dito sa Bluetti solar panel, meron siyang libreng 1 meter na saksakan. This one is ikakabit mo siya dun sa solar power. So yan, may saksakan siya dito. Saksak natin. Sasaksak natin. Yeah. Wala akong katulong eh. Sasaksak natin dito. Yeah. Bali dyan, sasaksak mo siya. Male to female, male to female. Yan. Tapos ito, sasaksak mo naman siya dun sa solar power. So sasaksak natin siya. Wait lang. Kuhanin natin si solar power. Yeah. So bali guys, ayan. Lagyan na natin dito sa likuran ng solar panel. So isasaksak na natin siya. So titingnan natin kung ilan yung nakakuha niya or na-harvest niyang solar doon sa solar panel. So bali pala itong solar panel na to, meron siyang 12 panel. Yan. So bali meron siyang 12 panel. And yan, kaya niya makaka-harvest ng 220 watts. So bali guys, ayun, as you can see, ang input niya or na-harvest niya is 39 watt. So ang remaining charging niya is nasa 4 hours na lang. 4 hours. Pero kanina, yung mataas siya, nasa 1.5 hours. 1 hour and 50 minutes, mapo-full charge siya. So as you can see, 88 pa lang yung charge battery ng solar power. And yan.
you can also explore this app ng solar, ng Anchor app. And mag-check nyo naman dyan, explore nyo lang. Downloadable naman to sa any app store, sa Google Play Store or sa App Store. Yan. So, supported naman siya both Android and Apple. Standard. Tapos, charging remaining niya sa 2 hours and 42 yung ini-input niya. Hindi kasi mainit ngayon eh. Ayan guys. So, our din doon sa nakakausap namin sa store na pinabilan namin. Meron naman siya 5-year warranty. And, kunyari kapag nasira yung solar power mo, auto-replace naman siya. Pero ewan ko, matagal siguro yun. So yun guys, natapos ko na yung mga appliances na pinagagamit namin dito sa bahay, from refrigerator, sa aircon, sa TV, sa electric fan, tsaka sa mga medical machine katulad ng nebulizer. Yan, so nakita nyo naman din kung ilan yung mga watt na nagagamit niya gamit itong solar power. Tapos yung Blue Yeti naman na solar panel is nakita nyo naman kung ilan yung watt yung na harvest niya and i-input niya dito sa ating Anchor solar power. So yun lang naman guys. Comment down below guys kung meron kayong gustong ipa-product review pa katulad nitong solar power na to tsaka solar panel. Kung meron pa kayong gustong suggestion na pwede naming i-review. So as of now, by the way, yung solar power ng Anchor is out of stock na. Especially nakita din namin dun sa website nila is sold out. Doon nila alam kung kailan magre-restock sila. So nagkakaubusan na din. And eto dito sponsored gusto ko lang i-review kasi naganda na ako sa produkto. So gusto ko lang naman din i-share sa inyo kung meron akong na-impart sa inyo. Pwede naman din kayo bumili at maghanap na din. Pero sa Mega Mall, sa Marikina, SM Marikina, sa SM San Mateo, SM North, wala na doon. Wala na silang ganitong model na C1000 second gen na solar power. Tsaka yung Blue Yeti na 220 watt na solar panel, wala na din. Pero kung meron kayo mahanapan, okay, pwede naman na bilhin nyo na din yun. C1000 second gen. So yun na naman guys. Please don't forget to like, share, and subscribe na rin kayo guys para kung meron kaming future video na i-review din na produkto na katulad nito is makikita nyo kaagad. So yun na naman guys. This is AO Adventure. Maraming salamat guys. See you on the next one. Bye-bye! Bye-bye! Mga bakas ng gulong sa daan, tahimik na bundok natatanaw, puso'y lumilipad, walang hangganan. Sa bawat kanto may bagong ilaw. Tara na't mag-road trip, AEO. Kalimutan ng gulo. And especially kapag merong mga condition yung 137 watt na siya. ang galing. Ano pa to? Today, natutunan ka today. From what I said, kanina. Mahirap din pala siya isa. Pagbuntis ako.